Priscilla ay isang 25 taong gulang na kilala sa lansangan bilang Pagpag Girl. Isang babaeng namumulot ng tirang pagkain sa basurahan ng mga fast food chains para lamang mabuhay. Wala siyang alam sa kanyang tunay na pagkatao. Iniwan sa ampunan at lumaking palipat-lipat ng tulugan. Ngunit isang gabi ng malakas na ulan, nag-cruise ang landas nila ng bilyonaryong si Sandro Imperial, isang lalaking desperado ring manatili sa kapangyarihan. Nang mapansin nito ang lumang kwintas na suot ng dalaga na kapareho ng pag-aari ng kanyang yumaong asawa, ay isang plano ang nabuo sa isip ni Sandro. Gawin ng dalaga bilang peking asawa upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Handa bang magpanggap si Priscilla kapalit ng pagkain, tirahan at pagkakataong mabuhay muli bilang tao? At paano kung sa gitna ng palabas, ang peke nilang kasal ay maging totoo, pati na ang kanilang nararamdaman? Basa ang buong katawan ni Pagpag Girl habang nagmamadali siyang magsiksik sa gilid ng isang sirang poste sa iskinita. Madilim ang langit, tila galit ang langit sa lakas ng buhos ng ulan, at bawat patak nito ay parang jar na binuhos sa likod niya. Wala siyang payong, ni kapote, ni jacket, ni tsinelas. Wala rin siyang pangalan, pero sanay na siya. Sa 5 taon niyang pamumuhay sa lansangan ay natutunan na niyang hindi mo pwedeng asahang may sasalo sayo sa tag-ulan, maliban sa sira-sirang plastik na tinitiklop niya tuwing gabi para gawing sapin sa semento. Tae! Bulong niya habang sinisiksik ang sarili sa makipot na puwang sa pagitan ng 2 estante ng basurahan. Naunahan naman ako si Jollibee. Tiningnan niya ang lalagyan ng basura, puno ng tray ng mga natirang fries, kalahating burger, basang papel ng Chicken Joy at ilang hiwa ng tirang hotdog na may bahid na ng ketchup. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Nilabas niya ang plastik na supot na galing sa palengke at sinimulang ilagay ang mga pagkaing maaari pa niyang kainin. Sayang tong burger, sabi niya habang tinatanggal ang parte ng tinapay na nalaglag sa sahig. May laman pa to. Biglang tumunog ang preno ng isang sasakyan sa gilid ng kalsada. Malapit, masyadong malapit. Kasunod noon ay ang pagsigaw ng isang boses. What the hell? Are you crazy? Napatigil si Pagpag Girl. Hindi dahil sa takot, kundi dahil bigla siyang naaliw sa lalaking bumaba ng kotse. Basang-basa rin ito pero suot ang mamahaling coat. Maayos ang ayos ng buhok at may kutis na parang hindi pa nasikatan ng araw. Naka-leather shoes pa sa putikan. Tangina, anong itsura ni kuya? Bulong niya. Lumapit ang lalaki sa kanya. Galit ang mga mata at may hawak pang cellphone na parang gusto siyang i-video para i-post sa social media. Are you seriously picking trash in the middle of the road? Do you have any idea how dangerous that was? Napangiwi siya sa sinabi nito. English yun pero naintindihan naman niya. Kahit hindi siya nakapag-aral ay natutunan siya sa ibang tao at nagpursiging pag-aralan ng Ingles. Bakit? May namatay na ba sa basura? Sagot ni Pagpag Girl, hindi na tinag. Kung ayaw mong mabasa ang sapatos mo, huwag kang bababa ng kotse mo, prinsipe. Napakunot ang noo ni Sandro. Napatingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Mukha siyang gusgusin, amoy mantika at uling. May tuyong ketchup pa sa pisngi at putik sa dulo ng palda. Oh my God! Bulong niya. That necklace! Napatingin si Pagpag Girl sa kanyang leeg. Lumang kwintas, kalawangin na ang pendant, may letrang P. Bigay yun ng matandang madre noong nasa ampunan pa siya. Ang sabi ay baka raw makilala niya ang kanyang pamilya balang araw sa pamamagitan nun. Wala naman siyang pakialam. Pero ang lalaki sa harapan niya ay nakita niya kung paano nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Hindi ko na maalala. Matagal na to sa akin eh. Yun lang ang sinabi niya. What's your name? Sandro ang pangalan ko. Wala akong pangalan. Pero ang tawag nila sa akin, Pagpag Girl. Kahit nung nasa bahay ampunan pa siya ay walang ibinigay na pangalan sa kanya. Hindi naman niya maalala kung may tinatawag ba sila sa kanya dahil 10 taon gulang pa lang siya
ay umalis na siya sa bahay ampunan. Girl? Muntik na itong matawa. Seriously? Bakit? Mas okay pa yun kaysa sa Sandro na parang pangalan ng kontrabida sa teleserye. Nanigas ang lalaki, napailing. Tama ka nga. I'm Zandro. Zandro Imperial. Akala ni Zandro ay hindi ito nakikinig nang sabihin niya ang pangalan niya. Wow! May apelido pa talaga! Tumahimik si Zandro. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Pero ang kwintas, imposibleng coincidence lang ito. 3 lang ang kwintas na yun. Isa ay nasa kanya, isa ay isinama sa labi ng asawa niya, at ang isa, ayon sa mga narinig niya ay naroon sa apo ng kilalang tao din na namatay daw. Hindi niya alam ang totoong istorya at wala siyang balak alamin. Mababa ang posibilidad, pero kung may isang bagay si Zandro na natutunan mula sa mundo ng negosyo ay ito ang kasabihang, in business is nothing is coincidence. Everything is calculated. Get in the car. Kinunutan ng noo ni Pagpag-girl si Zandro. Ano? I said, get in the car. Now. Alam ni Zandro na naiintindihan siya ng babae dahil kanina pa niya ito kinakausap ng English. Hoy, hindi ako sumasakay sa mga kotse nang hindi ko kilala. Baka ibenta mo pa ako sa Cebu eh. Siya lang ang kilala ni Zandro na palaboy na ma-attitude. You think I need to kidnap people in Bentley? Napanguso siya. Bentley ba to? Kala ko Hersey. Nagkatinginan sila ng matagal. Si Pagpag-girl, matigas ang muka pero halatang giniginaw na talaga. Si Zandro na hindi na rin maintindihan kung bakit ba niya ito ginagawa. Pero sa dami ng babaeng sinubukang palitan si Althea, ngayon lang siya muli nakaramdam ng kakaibang kabog sa dibdib at hindi dahil sa itsura ng babae, kundi sa misteryoso na pagkatao nito. Get in the car. Hindi kita ibebenta. Hindi rin kita papatayin. Gusto lang kitang iuwi at pakainin. Iuwi? Pakainin? Bakit? Pusa ako? Pero sa totoo ay kanina pa kumukulo ang tiyan niya. Something like that. Sumama ang mukha ni Pagpag-girl. Malamig. Basa siya. Gutom. Wala rin naman siyang pupuntahan. At kung sakali man nabaliw itong lalaking to ay marunong naman siyang sumipa ng itlog. Sige, pero kapag tinangka mo akong hawakan, tanggal lang temanga mo sa akin. Ngumiti si Zandro, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Pagpasok nila sa kotse ay sinadya ni Pagpag-girl na umupo ng basa sa likod at umikot-ikot bago sumandal. Ayan, para pantay ang basa ng upholstery. Narinig lang din niya ang salitang yun sa lalaking mahilig sa sasakyan. Halos lahat ng parts ng sasakyan ay niyabang na nila. I'll just charge you 500,000 pesos for that later. Saad ni Zandro habang may kateks ito. Nagkibit-balikat siya. Good luck, wala nga akong 5 pesos eh. Habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng ulan, hindi pa nila alam pareho na nagsisimula ng isang kwentong hindi nila inaasahan. Isang kwento ng pagkukunwari at pag-ibig na mabubuo habang magkasama silang dalawa. Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Pumasok si Zandro na tuyo ang buhok at suot ang malinis na polo. Sa likuran niya ay nakatayo si Pagpag-girl na basa din, putikan at may hawak na plastic bag na may lamang pagkain na binili ni Zandro. Napatigil si Pagpag-girl sa entrada, napatingin sa chandelier sa taas, tapos sa marble floor, tapos ay sa carpet. Hala, baka mapunit ko to. Baka multuhin ako ng carpet nyo. Bulong niya kay Zandro na humawak pa sa braso nito. Nilingon siya nito. Take your shoes off then. You're dripping mud all over my Italian rug. Nagtaas siya ng kilay. Italian? Akala ko Baguio. Okay lang yan eh. Nakita ko sa mga TV. Maraming ganyan sa Baguio. Niloloko mo naman ako eh. Sinimangutan siya ni Zandro. This rug cost more than your lifetime of Pagpag meals. Remove the shoes. Sumimangot din siya pero sumunod naman. Kala mo naman kung sino naglinis niyan, may maid ka rin naman. Habang binubuksan ni Zandro ang ilaw ay lumitaw ang 3 kasambahay na halatang gulat at nagtitinginan. Sir? Sino po siya? This is... Napaisip si Zandro.
Naalalang wala nga daw itong pangalan. My guest. Prepare a room and call my team. We need a total transformation by tomorrow. Napakunot noon naman siya. Bahagyang sinilip pa si Xandro. Ha? Anong team? Makeover ba to o Miss Q&A? Masungit siyang tiningnan ni Xandro. Just trust me. Sumama ka sa kanila. Maligo ka. Sleep, eat, and I'll explain everything tomorrow. Lumapit siya kay Xandro lalo. Hoy, seryoso ka ba talaga? Hindi mo ba ako babalatan ng buhay? Bulong niya. What are you talking about? Mansyon to eh. Baka kulto kayo. Yung ginagawang longganisa ang mga pulube tapos binibenta sa deli. Nakungusong sagot niya. Mga sagutan talaga niya ay mukhang hindi siya pulube. Nagkatinginan naman ang mga maid doon. Simula nang mamatay ang asawa ni Xandro ay yun ang unang beses na nakipag-usap ito sa babae. Masyado kasing ito ilag sa mga babae. Cold at seryoso. Babae na lang talaga ang mapapahiya kapag kausap si Xandro na parang estatwa. Napailing si Xandro. You watch too many crime documentaries. Wala ko Netflix. Sa bangketa lang ako nanonood sa labas ng appliance store. Napabuntong hininga si Xandro. Go take a shower. You smell like an old gravy. Bidis na. Huwag mo nang hintayin na buhatin pa kita papunta dun. Mabilis na lumayo siya dito. Thank you. Signature scent ko yun, no? Buhatin marunong naman ako maglakad. Pagpasok niya sa kwarto ay napanganga siya sa laki ng kama. May foam, may comforter at may 5 unan. Kakatapos lang niyang maligo. Bago siya umakyat para maligo ay pinakain muna siya ni Xandro. Putik, may sariling kama ako dito? Dahan-dahan siyang humiga. Una ang kamay, parang tinatansya kung may trap ba doon. Ay, ang lambot nga! Bumaligtad siya at umikot-ikot sa kama. Oh my gulay! Ganito pala sa langit! Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Xandro na may hawak na bathrobe at towel. You forgot your toiletries. Here. Humagikik ito. Towel lang pala ang pa-welcome gift? Humugot ng malalim na hininga si Xandro. Hinahabaan ng pasensya. We'll send you to the spa tomorrow. Ngayon, iwasan mo makasira ng gamit dito. Baka ako pa tong mabasag dito eh. Di ako sanay sa aircon, baka lamigin ang kaluluwa ko. Good night, miss. Wala ka ba nang naaalala na tinatawag sa'yo? Natigilan siya. Nag-isip. Wala pa rin ako maalala. Pero alam kong may tinatawag sa akin si sister sa bahay ampunan. Kaso nakalimutan ko na, matagal na rin kasi. Pero habang kumakain ako kanina, may narinig akong pangalan sa radyo. Priscilla. Ang ganda pakinggan. Gusto kong tawagin mo ako noon. Nakangiting saan niya. Hindi alam ni Priscilla kung bakit ang gaan ng pakiramdam niya kapag naririnig ang pangalan na yun. Parang pamilyar sa kanya. Hindi niya maipaliwanag pero gustong gusto niya ang pangalan na yun simula nang marinig niya ito. Bahagyang napangiti si Xandro. Priscilla. Sounds expensive, but I like it. Proud niyang tiningnan ito. Kaya nga bagay sa akin, pang kontrabida. Tumangutang mo si Xandro. Then Priscilla it is. Good night, Priscilla. Good night, Mr. Imperial. It's Xandro. Whatever, tulog na ako. Ma-attitude talaga. Naiiling na lumabas na lamang ng kwarto si Xandro at dumiretso sa kanyang kwarto na nasa tabi lang ng kwarto ni Priscilla. Maaga pa lang ay abala na ang buong glam team sa loob ng isang silid na parang mini salon. May makeup station, racks ng designer clothes, 5 hairstylist at 2 dermatologist. Sa gitna ng lahat, si Priscilla nakatawel lang at mukhang takot na takot. Hala, baka kung anong gawin nila sa akin. Para kong papatayin. Bakit ang daming ilaw? Bakit may ganyan? Bakit may ganyang mga tunog? Turo niya sa makinang naroon. Sweetheart, relax. We're not hurting you. We're enhancing you. You are a diamond in rough. Emphasis on rough. Nakangiting saad ng glam coordinator na si Fabio. Sumimangot siya. Ano raw? Sabay silang napalingon nang pumasok si Xandro. It means, kailangan mo ng konting tulong. Or a miracle, para umayos-ayos naman yung mukha mo. Seryosong saad nito. Tumayo siya at humarap kay Xandro.
Pinamewa nga nito. Hoy hindi ako basahan. Kahit amoy tuyo ako minsan, may feelings pa rin to, no? Nagkitigilan si Sandro nang makita ang ayos ni Priscilla. Nakatawi lang talaga ito. Agad na umiwas siya ng tingin at bumuntong hininga. Seryoso na ang mukha nito nang ibalik ang tingin kay Priscilla. Lumapit at bahagyang pinitik ang noo niya. Exactly. That's why we're doing this. Because you can't go around looking like you've been sleeping in the trash bin. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Inis na asik ni Sandro. Nakangiwing napahawak siya sa kanyang noo. Aray Aba, at least ako nakakatulog kahit sa trash bin. Ikaw kaya, sa kakatakbo mo sa business mo, baka hindi ka na nakakapagpanaginip. Babangungutin ka na sa susunod. Napailing si Sandro pero lihim na nakangiti naman ito. Tigilan mo na yan. Upuan mo ang chair na yan. Let them work. Kulit mo talaga. Patabog na naupo ito. Pero kapag nabulag ako sa chemical na to, ikaw ang sisingilin ko. Kung mabulag ka, at least hindi mo na makita ang sarili mong kilay. Ang good deal. Asar pa sa kanya ni Sandro na lalo niyang ikinasimangot. Hay nako, mapang-asar ka talaga. Lubayan mo ako. Aba, lovers quarrel this early in the morning. Cute! Pumapalakpak pa si Fabio pagkatapos noon. Hindi kami lovers. Sabay na sigaw ni Sandro at Priscilla. Nagkatinginan pa sila at sabay ding nag-iwas ng tingin. Habang inaayusan na ipanereklamo si Priscilla, si Sandro naman ay kahit nakapokus sa laptop ay natatawa sa mga reklamo ng dalaga. Kung sa iba ay walang maniniwala na pulubi ito dahil sa walang prenong bibig nito, matalino si Priscilla para sa isang pulubi. Pinapahira na ni Priscilla ng facial mask habang pumipiglas ito at sumisigaw. Ang lamig! May yelo ba to? Piling ko nilalamig pati buto ko. Nang nilagyan naman ng hot wax ang kilay niya. Huy! Huwag masyadong makapal baka mawala na ang kilay ko. Matapos nun ay tinuruan din siya ng proper etiquette at gumamit ng mga bagay-bagay ng marahan at tama. Tinuruan din siyang gumamit ng kutsara at tinidor habang kumakain ng pasta. Paano to? Nilalagay ba tong tinidor sa tenga? Sa totoo lang ay alam naman yun ni Priscilla. Gusto lang niyang asarin din si Sandro nang makabawi. Sa bibig, genius. Tinuruan siyang maglakad sa stilettos sa hallway. Natipalok pa siya. Aray! Bakit parang nilalagnat ang talampakan ko? Bakit kasi kailangan pa magsulit nito? Pwede naman ako magpaay. Habang nagpapagupit ay kinakausap siya ni Sandro sa gilid. Tiisin mo na. You'll thank me later. Sinamaan niya ito ng tingin. Tiisin mo mukha mo. Hindi ako nagpapaayos para sa'yo, no? Bahagyang natawa si Sandro. Wala naman ako sinabi na ganyan . Nang matapos ay nakasuot na ng simple pero eleganteng off-white dress si Priscilla. Bagong gupit na ang buhok, naka-light makeup at malinis na ang kutis. Hindi siya makapaniwala sa refleksyon sa salamin. Nanlaki ang mga mata niya. Nakita pa niya sa sulok si Sandro, nakaawang ang labi at tulala sa kanya. Pinamulahan siya ng muka dahil sa titig nito. Muli na lang niyang binalik ang paningin sa sarili. Ay wow! Ako ba to? Bulong niya. Dahan-dahan na lumapit sa likod niya si Sandro. You look acceptable. Nilingon niya ito. Acceptable lang? Grabe ka naman. Ito na nga ako. May liig na, may cheekbone pa. Pinakita pa niya ang mukha dito. Don't get used to the compliments. I brought foods. Alam kong gutom ka na. Sumaynas ito sa likuran at doon nakita niya ang mga maid na may dalang tray ng pagkain. Agad siyang naupo. Yes! Gutom na ako! Uy! May itlog na maalat! May kamatis! May beef tapa! Naku, paborito ko to! Hindi ko nga muna yapli ang etiquette na tinuro nila. Gutom na ako . Naiiling na naupo din si Sandro. Relax. Hindi mo kailangan sunggaban ng pagkain na para bang may agawan dyan. Hindi mo kilala kung di mo pa ako nakita sa karinderya ng libreng sabaw. Noted. Avoid karinderya flashbacks. Habang kumakain ay tumingin si Priscilla sa salamin para tingnan ang muka. Alam mo, parang hindi na ako to. Pero masaya ako. You're still you. Just polish. Gumanda ka lang pero ikaw pa din naman yan. Inayusan ka lang. Nagdadrama ka na. Kumain ka na nga dyan.
Sumimangot naman siya. Ikaw, kailan ka magpapapolish ng ugali mo? Ngumisi si Sandro. Maybe never. This is the improved version already. Sad for you. Nagkatawanan silang dalawa at sabay na natahimik nang magtagpo ang paningin nila. Matapos kumain ay nilibot siya ni Sandro sa buong mansyon para maging pamilyar siya. Pwede naman itong iutos sa mga kasambahay pero nag-volunteer ito na ito na lang ang maglilibot sa kanya. Bukas, we can start your public training. You'll need to act like a lady. Psh, easy. Kunwari lang, di ba? Tanong ni Priscilla. Exactly. We're just pretending. Tumigil si Priscilla sa paglalakad at tumingin kay Sandro. Pero, bakit mo talaga ako tinutulungan? Muli siyang nagtanong. Sandaling natahimik si Sandro. Saglit siyang bago nagsalita. Because I need you. For the plan. For the deal. Seryosong sagot nito. Nakatitig pa rin si Priscilla dito parang naghihintay ng mas personal na sagot. Yun lang? Hindi makatingin ng diretso si Sandro. Humugot ng malalim na hininga at tinawagan ng isang kasambahay. Libot mo siya. Pupunta ako sa office. Kayo nang bahala sa kanya. Tiningnan muna ni Sandro si Priscilla na nagtatakang nakatingin sa kanya. Umiwas ito ng tingin at naglakad paalis. Kinuha ang cellphone at tinawagan ng ina para puntahan si Priscilla. Tahimik sa office ni Sandro. Sa loob ay nakaupo ito habang nasa harap ang isang lumang dokumento habang hawak ang isang baso ng whiskey. Nakatitig siya sa huling will ng kanyang lolo Cesar. Close up, legal document with highlighted clause. Full control of imperial property shall only be granted to the legitimate heir provided if he is legally married at the time of succession. So this is what it is all about, Lolo. Kung alam mo lang. Mahinang saad niya. Napabuntong hininga siya at sandaling ipinikit ang mga mata. Lumipas ang mga araw. Matapos kausapin ni Sandro sa Priscilla tungkol sa kasal, ay pumayag ito. Hindi niya na sinabi ang tungkol sa last will ng lolo nito. Kahit ma-attitude si Priscilla, ay malaki ang pasasalamat nito kay Sandro dahil sa pag-alis nito sa kanya sa bangketa. Mabilis ang mga pangyayari. Pinapakita ang kasal ni Sandro at Priscilla sa isang simple ngunit legal na seremonya. Si Priscilla ay nakasando at maong, mukhang hindi alam ang buong bigat ng sitwasyon. Sigurado ka dito hindi mo pa nga ako kilala masyado. Baka mamaya, kasal lang to dahil sa green card. Kahit pumayag na si Priscilla ay nakagawa pa din siyang asarin si Sandro. Wala kang green card at wala akong time para sa drama. Let's just do this. Napailing si Sandro habang inaalala ang araw ng kasal nila. Ayaw man niyang aminin kung nakaramdam siya ng saya sa araw na yun. Hindi niya alam sa kung anong dahilan. Sinusubukan niyang kumbinsihin ng sarili. Business. All of this is for the business. Sa sumunod na araw sa isang mahabang hallway na puno ng antiques, paintings at mamahaling vase, makikita si Priscilla na nagsusukot ng heels habang bitbit ang isang tray ng juice. Hala, ito ba talagang ginagawa ng mga rich wife? Nakasuot ng heels habang nagsiserve ng juice na di naman iniinom? Natisod siya ng bahagya habang naglalakad. Na-practice na yun, ngunit talagang hindi siya sanay. Tumilapod ng tray at bago niya maabot ang dingding, ay natamaan niyang isang maladyosang vase sa pedestal. Ay! Huwag dyan! Malakas na tumunog ang pagbagsak ng vase. Durog. Parang gumuho ang mundo ni Priscilla. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin doon. Napaluhod siya sa kahinawakan ng paa at kasabay noon ay ang isang boses na nagpakaba sa kanya. What did you do? Tumating si Sandro. Gulat at mukhang hindi makapaniwala. Nakaluhod si Priscilla sa tabi ng durog na vase. Hawak ang paa niyang duguan dahil natamaan siya ng bubog. Naglalakad lang ako, tapos biglang, boom! Natapilok ako at may nabasag. Yun pala, vase mo pala. Sorry na, Sandro. Nakangusong sabi niya. Halos sumabog sa galit si Sandro, lalo na at paboritong vase niya yun. Ngunit natigilan nito nang makita ang sugat sa paa niya. Mabilis itong lumapit sa kanya. Ano ba yan? You're bleeding. Are you okay? Ano, okay ka lang? Answer me, masakit ba? Napangiwi si Priscilla at tumangutango.
Sakit. Promise. Pero mas masakit yung presyo niyan. Baka ako na lang ibenta mong kapalit. Mangiyak-ngiyak niyang tinuro ang vase. Biglang nataranta si Sandro nang makita ang dugo. Yumuko ito sa harapan niya. Shut up. You're bleeding. As in bleeding. Dito ka. Wait, saan mo ko dadalhin? Binuhat siya ni Sandro ng bridal style. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa harap. Get the car. Pupunta tayo sa ospital ngayon. Now move! Nanlaki ang mga mata ni Priscilla. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit sobrang lakas ni Sandro. Ang OA mo! Ibaba mo ako! Ayoko sa ospital, Sandro! Maliit na sugat lang naman to eh. Ibaba mo ako sabi. 1, 2. Ayaw mo talaga? Kahit anong gawa niya ay wala pa rin talaga. Kahit umabot pa yun ng 3, dadalhin pa rin kita. Sa sobrang OA ni Sandro ay dinala niya ito sa emergency room na para bang 50-50 ang buhay niya. Makikita si Priscilla sa kama doon sa ospital. May bandage sa paa. Naka-private room pa siya. Ang sosyal ng asawa niya. Napakamot ng ulo si Priscilla habang nakatingin kay Sandro na naglalakad pa ikot-ikot at parang lalagnatin sa kaba. Hoy, relax ka nga lang. Para namang ikaw yung nasugatan. Bakit ba nasa ospital ako? Sanay ako sa sugat na maliit lang dahil lagi naman ako nasusugatan nung nasa bangketa pa ako. Kumalma ka nga dyan, malayo to sa bituka. Pagpapakalma niya rito. Kung sa'yo okay lang, sa akin hindi. Hindi ka dapat nasaktan. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Halos pasigaw na saad ni Sandro, ngunit makikita talaga ang pag-aalala nito. Napatitig si Priscilla. Buong buhay niya, unang beses may nag-alala sa kanya ng ganoon. Hindi siya sanay, pero masaya siya. Ngunit dahil sa ugali niya ay hindi niya ipinahalata yun. Nasanay siya na kapag masaya siya ay tinatago yun dahil ang saya ay katumbas ng pagdadalamhati. Masaya ngayon, pero mamaya ay malungkot ka na. Kaya hanggat kaya niya, ay ayaw niyang ipakita sa ibang masaya siya. OA mo, sugat lang naman to eh. Hindi naman ako nabundol ng tren. Hinarap siya ni Sandro. That vase cost 10 million pesos. Pero alam mo kung anong mas mahal ko? Napakunot noo si Priscilla. Yung dugo ko? Yung peace of mind ko. Every time you get hurt, nawawala yun. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Mahinala talaga ako may ginawa ka sa akin para maging ganito ako sa'yo. Mahinang sabi ni Sandro nang hindi makatingin sa kanya. Salubong pa ang kilay nito. Natahimik si Priscilla at natulala na lang kay Sandro na pilit iniiwas ang tingin sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Magtatagpo man ang kanilang mga tingin, ay masungit na iniwas yun ni Sandro sa kanya. Akala ko ba peke lang tong lahat? Doon tumingin sa kanya si Sandro. I didn't say it was fake. I just didn't expect it to matter this much. Tahimik ulit si Priscilla. Pareho silang hindi makatingin sa isa't isa. Nakakaintindi ng Ingles si Priscilla, ngunit sa oras na yun ay parang nabobo siya at hindi maintindihan ang sinabi ng asawa sa kanya. Nasa office si Sandro sa mansyon. Nakaupo sa desk, hawak ang isa pang kopya ng last will ng kanyang lolo. Pumasok si Priscilla, nakabandage pa rin ang paa pero naglalakad ng maayos. So, ngayon ko lang nalaman, kailangan mo pala ng asawa para makuha ang kumpanya. Hindi na nagulat si Sandro. Plano din naman niya itong sabihin. Let me guess, si Auntie Maribel ba ang nagsumbong? Tukoy nito sa tita nito, kapatid ng mami ni Sandro. Umiling siya. Nope, narinig ko nung nag-uusap kayo ni Atty. Alcantara. Akala mo tulog na ako. Napabuntong hininga si Sandro. So alam mo na. Mabuti. Plano ko naman na sabihin na. Dapat sinabi mo una pa lang. Bilang pasasalamat sa pagkupkup sa akin. Papayag din naman ako kahit anong rason mo. Seryosong saan ni Priscilla. Sandaling natahimik si Sandro. Muli itong bumuntong hininga. I didn't plan for this to get complicated. Mahinang saad naman ito. Complicated? Mas complicated pa sa love triangle ng telenovela na to? Natawa si Sandro. Hinila siya sa bewang at bahagyang binuhat para iupo din sa desk kahit na may upuan naman. Pero pasalamat ka at mabait ako para pumayag sa kasal na to.
Sobrang ganda ko ba naman eh. Nahuhuli nga kita laging nakatitig sa akin. Don't get used to it. Too late. Bilang sagot niya. Nasanay na rin ako eh. Sa ganda ko. Lumilipas sa mga araw na tila sinusubok ang pasensya ni Sandro Imperial habang magkasama sila ni Priscilla. Pero habang dumadami ang mga pangaabala ni Priscilla, pangiinis at pangungulit nito, hindi naman namalaya ni Sandro na dahan-dahan na ring bumibigay ang puso niya. Gabi-gabi may bagong paandar si Priscilla. Tulad ngayon, habang tahimik si Sandro na nagbabasa ng report sa kama nito. Nakaglases siya, nakasuot ng itim na robe at seryoso ang muka habang sinasala ang mga documents. Biglang bumukas ang pinto. Dahan-dahang sumilip si Priscilla, nakasuot ng pink pajama set na may print na mga cartoon na itlog. Hi, tulog ka na ba? Sinulyapan niya lang ito at muling binalik ang paningin sa binabasa. Obviously not. Naglakad si Priscilla papalapit, umupo sa gilid ng kama at tinapik ang kutsyon. Bigla siyang humiga sa tabi ni Sandro. Napatingin si Sandro, gulat pero hindi siya pinaalis. Priscilla. Pumikit si Priscilla habang nakapatong ang kamay sa tiyan. Hindi ka nagtitipid sa foam Para akong lumulutang. Pwede ka naman kasi matulog sa kama mo, di ba? Pareho lang naman to dun. Biglang tumayo si Priscilla. Tignan ko kung malambot yung kama mo. Sige na, good night. Just testing. Nagmamadaling umalis siya pero muntik na itong matisod dahil doon ay mabuti na lang at nakahawak siya sa pader. Napapahiyang tumingin pa ito kay Sandro bago tuluyang umalis. Si Sandro na may napailing pero hindi maitago ang ngiting sumilay sa kanyang muka. Kinabukasan ay nagsimula na naman ito. Wala talagang magawa sa buhay kundi ang bisitin si Sandro Imperial. Habang nagkakape si Sandro sa veranda, ay dumating si Priscilla na may dalang tray ng tinapay. Nakasama pa ang soft-boiled egg na may smiley face na iginuhit gamit ang ketchup. Good morning, Mr. Sirius! Napaangat ang kilay ni Sandro. What do you want again? Go shopping with the maids. Kesa ang asarin ako buong araw. Nag-breakfast delivery lang ako. Grabe ka naman sa akin. Exclusively only for Mr. Grumpy. Inilapag niya ang tray sa harapan nito at saka umupo sa kabilang upuan. Pinagkrus ni Sandro ang mga braso at seryosong tiningnan siya. You woke up this early just to annoy me? Napanguso siya. Wow, grateful naman. Hindi ba pwedeng gusto lang kitang asikasuhin? Natahimik si Sandro. Tinitigan niya ang itlog na may muka. Gumamit naman ito ng ketchup. Tapos ay isang lagayan ng juice. Itlog again? Napapaisip ako eh. Itlog lang ba ang kaya mong gawin? Ngumisi si Sandro at tinaasan siya ng kilay. Alam mo bang naghihiwalay ang mag-asawa kung hindi marunong magluto ang babae? Pagbibiro niya dito. Sandaling natahimik din si Priscilla at nagsalubong ang kilay. Aba, marunong palang magbiro si Bossing. Ilang araw pa ang lumipas ay lalong lumala. Lumalim ang pangungulit ni Priscilla. Isang hapon, habang nagzo-zoom meeting si Sandro kasama ang mga investors, ay biglang dumungaw si Priscilla sa likod niya. May hawak itong unicorn headband. Habi, pa-picture ka nga. Ilalagay ko sa IG mo. Dali na. Mamaya, dalawa tayo para may pang-profile at wallpaper ka. Hindi agad na malaya ni Sandro na may tao pala sa Zoom. Pinatungan siya ni Priscilla ng unicorn headband habang ngumingiti sa camera. Priscilla, oh my God, what are you doing? May meeting ako. Mr. Imperial? Is that a unicorn on your head? Natatawang tanong ng babaeng investor ni Sandro. Napatalikod si Sandro at kinuha yon pero pinandilatan siya ni Priscilla. Excuse me for a second, please. Pinatay nito ang camera, humarap kay Priscilla, pero imbis na magalit ay sinangmangutan niya ito. You owe me 3 billion pesos worth of investor confidence. Relax, nakasmile nga sila Feeling ko mas lumambot pa nga yung negotiation kasi ang cute mo Kinurot ni Priscilla ang pisngi ni Sandro. Lalong nagsalubong ang kilay ni Sandro. Cute? Ako? I'm not. Tumangutango si Priscilla. Sina po ang magkabilang pisngi ng asawa. Kahit pa may sungay ka na ngayon, cute at gwapo ka pa rin. Nang gumabi,
Habang bumubuhos ang ulan, nasa hallway si Sandro. Palabas ng kwarto nito para kumuha ng tubig sa kusina. Nagulat siya nang may biglang humawak sa braso niya. May kumot na makapulupot sa katawan nito. Sandro! May kumakatok sa bintana! Napaatras sa gulat si Sandro. Ano ka ba? Huwag kang ang ganyan. Baka atakihin ako sa puso. Ngumuso siya. Ay, sorry Nagtatry lang ako kung matatakutin ka. Umirap siya at niyakap ang braso ni Sandro. Pero hubby, totoong may kumakatok sa bintana. Napatingin sa kanya si Sandro. Seryoso pero may amused na muka. Ha? Takot ka sa kumakatok sa bintana mo. Samantalang hindi ka takot na paalisin kita dito dahil sa araw-araw na pangungulit mo? Sarkastikong saad ni Sandro. Bakit? Masama bang gusto lang kitang makitang sumaya? Mali ko bang hindi mo gustong ginagawa ko? Hindi mo naman ako pinipigilan at pinagsasabihan eh. Gusto mo din naman ang pangungulit ko. Paano mo ko paaalisin asawa mo ko? Masamang magpalayas ng asawa. Magagalit si Papa Jesus. Inis na asig niya sa asawa. Natahimik si Sandro. At sa unang pagkakataon, para bang may kung anong nabasag sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Napapailing si Sandro at hindi na nagsalita pa. Panigurado namang hindi magpapatalo si Priscilla. Kinabukasan, habang naglalakad si Sandro sa hallway ay napahinto siya. Nakita niya si Priscilla sa garden. Nakaupo sa damuhan, hawak ang isang sketchpad. Nakalugay ang buhok at walang makeup at simpleng damit lang. Pero tila ba yun ang pinakamaganda niyang nakita? Lumapit siya dito. Anong ginagawa mo? Bahagyang nagulat si Priscilla. Nag-i-sketch lang. Gusto kong i-drawing yung garden mo. Parang hindi ka bagay dito eh. Really? Tumingin sa kanya si Priscilla at tinanguan siya. Bagay ka kasi sa concrete jungle. Pero lately parang may tinutubuan ka na rin ng mga damot sa puso. Napatingin sa malayo si Sandro at kunwari lang. Maybe that's because of someone very persistent. Tumingin siya kay Priscilla at nagkatitigan sila. Tumagal ang titigan nila hanggang sasabay silang napatingin sa langit. Walang nagsasalita, pero sapat na ang titig para malaman nilang pareho na may nararamdaman. Ngunit kinabukasan ay bumalik ulit si Priscilla sa kwarto ni Sandro. Pumasok siya nang hindi kumakatok. Hey! Nakahiga na si Sandro, naka-white shirt at pajama pants, nagbabasa ng libro. Again? Humiga si Priscilla sa tabi ni Sandro at pumikit. Don't worry, test lang ulit to. Inaantok na saad niya. Tumingin sa kanya si Sandro, tahimik ng ilang sandali. Gabi-gabi nang ginagawa yun ni Priscilla. Sinasabing tinitest lang niya ang kama ni Sandro. Sigurado ka ba talagang test lang talaga yan? Dahan-dahang dumilat si Priscilla. Let's just say, sinasanay ko lang yung sarili ko. Tiningnan ni Sandro ang papapikit na mata ni Priscilla. Ako rin. Hindi na nagsalita pa si Priscilla at sa unang pagkakataon ay nakatulog si Priscilla sa kama ni Sandro dahil sa patest-test nito. Napagiti si Sandro habang nakatitig sa mukha ng asawa. Bahagyang lumapit siya at dahan-dahan na hinaplos sa mukha ni Priscilla na hindi niya inaasahan na makikita niya sa likod ng maduming mukha nito. Ang totoo, lagi na niyang nakikita si Priscilla sa mga bangketa. Nasa malayo lang siya at nakatingin. Kung hindi lang siya pinilit noon ng lolo na pakasalan si Althea, ay siguradong si Sandro na ito ang hihilain niya para ipakilala sa lolo niya. Habang lumilipas sa mga araw, hindi maipaliwanag ni Sandro kung bakit parang ang saya ng umaga kapag si Priscilla ang unang bumabati sa kanya. Ang dating tahimik, malamig at monotonous niyang mundo ay unti-unting napupuno ng ingay, kulay at kulit. Pero hindi na lang ito basta pagkatuwa. Hindi na rin siya makapagsinungaling pa. Nahuhulog na siya dito at para kay Sandro Imperial, nasanay sa kontrol at distansya sa mga babae. Ang damdaming nito ay bago at nakakaadik. Umagang-umaga ay nasa veranda si Priscilla, nakasuot ng simpleng puting dress na may floral prints. Basa pa ang buhok mula sa shower at abala siya sa pagkain ng pandesal habang binabasa ang diaryong hindi niya lubos na naiintindihan. Lumabas si Sandro, hawak ang kanyang tasa ng kape. Tumigil ito sandali sa pintuan.
Tahimik na pinagmasda ng babae. Bakit ang gulo mo? Pero ang ganda mo pa rin. Mahinang bulong ni Sandro sa sarili. Hindi siya narinig ni Priscilla pero napansin niyang papalapit ito. Agad siyang ngumiti. Good morning, Boss Grumpy! Uy, kape mo yan? Saan ka galing? Meeting na naman? Umupo siya sa tapat ni Sandro. Naglakad-lakad lang. Gusto ko masikatan ng araw. Baka sakaling matauhan ako. Wow ha, parang hindi ka naman laging nasisikatan. Malaki na bintana ng kwarto mo. Di ka pa sinisikatan doon? Lagi mo sinasara eh. Asik ni Sandro. Biglang napatigil si Priscilla sa pagnguya ng pandesal. Napatingin siya sa mata ni Sandro. Para bang nagbago ang ihip ng hangin. Nawala ang usual na masungit nito. May init sa tingin nito. Simula na makatulog siya sa kwarto ni Sandro ay lagi na siyang pinapatulog doon ng asawa. Gagawa talaga ito ng paraan para doon siya. Nagustuhan naman yon ni Priscilla. Hala, nilalagnat ka ba? Tumayo si Sandro at lumapit sa kanya. Bahagyang yumuko para masakop ang labi niya. Mabilis din itong humiwalay. Now, I'm starting to like your lips. Halikan mo na lang kaya ako araw-araw. Tanong nito sa kanya. Napamulagat si Priscilla. Napahawak sa labi niya. Sandro Imperial! Loko ka talaga! Malakas na tumawa si Sandro pero natigil nang makita ang masamang tingin sa kanya ni Priscilla. Mabilis siyang tumayo at lumayo. Wait, I'm just... Sandro! Agad niyang hinabol si Sandro. Hawak pa ang pandesal habang nakapaang nagtatatakbo sa damuhan. Natawa si Sandro habang umiiwas sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, sa may likod bahay nakatayo si Sandro sa lilim ng puno ng mangga. Hingal na hingal. Tawang-tawa si Sandro nang mahuli siya ni Priscilla. Hindi ko akalaing mabilis ka palang tumakbo. Humihingal man ay pinamewangan siya ni Priscilla. Siyempre, bihasa ako sa takbuhan, baka akala mo. Laking bangketa to, no? Lumapit ka nang dito. Ibabalik ko yung halik mo. Natatawang lumapit naman si Sandro. Gusto ang sinabi niya. Ayaw mo ba? Hindi agad siya nakasagot. Ewan, basta huwag kang bastos. Ngumiti si Sandro. Sa kabilang niyakap si Priscilla mula sa likod. Nagulat siya pero hindi siya pumalag. Ramdam niyang init ng katawan nito sa likod niya. Ang mahinang tibok ng puso ni Sandro sa kanyang batok. Mamayang gabi mo na ibalik. Pero aaminin ko na sa'yo ngayon. Nahuhulog na ako, Priscilla. Napatingin siya sa malayo, parang hindi makapaniwala sa sinabi nito. Laro-laro lang to, diba? Sabi mo, hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Ito yung totoong laro. Oo. But baby, I don't play. Alam mo kung gaano ako kaseryoso. At alam mong nararamdaman mo na tong nararamdaman ko sa'yo. Hindi makapagsalita si Priscilla, ngunit ninamnam niya ang mainit na yakap nito. Sa loob ng bahay, tahimik na nanonood ang mga maids sa bintana habang naglalambingan ang dalawa sa labas. Naku, tignan mo yun oh! Nagyaya ka pa na sa garden ng mga boss natin! Nakakakilig! Akala ko pa naman lagi na lang sila mag-aaway dahil sa pangungulit ni Madam. Pero parang may spark talaga yan. Ay, sana all. Kung yung amo natin dati ay ayaw ng kahit anong ingay, ngayon ay parang in love na talaga. Kinagabihan, sa loob ng kwarto ni Sandro ay nakahiga sa couch si Priscilla. Nakapajama at hawak ang isang bowl ng popcorn habang nanonood ng comedy film sa tablet. Si Sandro naman ay nasa kama pero nakatingin lang sa kanya. Hindi ka pa ba matutulog? Ayoko pa, gusto ko pang manood. Mauna ka na lang. Kahit talikan kita? Binitawan niya ang popcorn bowl at nagtakip ng unan sa muka. Ewan ko sa'yo. Bakit ka ba ganyan ngayon, ha? Tumayo si Sandro at lumapit sa kanya. Dahan-dahang inalis ang unan sa mukha niya. Nakatitig siya sa mga mata ni Priscilla. Anong ganyan ako? Ayaw mo ba ng halik ko? Choosy mo naman. Dahan-dahang inilapit ni Sandro ang mukha sa kanya. Pero sa halip na halikan siya sa labi, ay halik sa noo ang ibinigay sa kanya. Napapikit siya. Wow, gentleman ka pala pag gusto mo. Binuhat siya ni Sandro at hiniga sa kama nito. Bago pa makaalis si Priscilla ay niyakap na siya ni Sandro. Hindi lang para kita gusto, Priscilla. I think I'm falling.
Nag-loading si Priscilla, nakangusong tiningnan nito. Saan ka nahulog? Natatawang pinataka ng halik ni Xandro ang labi niya. Sa'yo. Nagising si Priscilla na nakahiga na sa kama ni Xandro. Yakap-yakap siya nito mula sa likod. Kaya pala mahimbing ang tulog niya. Akmang babango na siya nang pigilan siya ni Xandro. Sinubsob nito ang mukha sa leeg niya. Huwag kang aalis. Dito ka lang. Nagugutom ako, Xandro. Nakangusong hinarap niya ito at bahagyang tinapik ang pisngi nito. Minulat ni Xandro ang mga mata at pinataka ng halik ang labi niya. Ako na lang kainin mo. Nangaakit na bulong nito. Nanlaki ang mga mata ni Priscilla. Hinampas niya ang balikat ni Xandro. Baliw ka. Dali na, bangon ka na dyan. Napabuntong hininga si Xandro. Wala nang nagawa pa. May event bukas sa bahay ni Mami. Sasama ako. Bumili na ako ng susuotin mo. Pumili ka na lang dun. Minuso niya ang closet nito. Napangiti si Priscilla saka bumangon para tingnan nito. Simula nang sumama si Priscilla sa mundo ni Xandro, unti-unting nasanay ang babae sa magarbong pamumuhay nito. Mula sa pagiging isang pagpag-girl na sanay sa init ng kalsada at amoy ng uling at basura. Ngayon ay nakakasuot na siya ng designer gowns, nakakakain ng steak na dati ay tinitingnan lang niya sa TV at naiimbitahan sa mga exclusive events. At habang ina-adjust niya ang sarili sa lifestyle nito, hindi niya inaasahan ng isa pang mas malaking pagbabago na tuluyang yayanig sa kanyang katauhan. Gabi sa isang malaking charity ball ang dinaluhan nila sa isang 5-star hotel sa Manila. Isa ito sa mga yearly event ng Imperial Properties para sa kanilang outreach programs. Maraming kilalang personalidad ang dumalo, mga artista, politiko, negosyante at ilan pang VIPs. At sa gitna ng lahat ng ito, si Priscilla, nakasuot ng emerald green gown na hapit sa katawan, ang naging sentro ng atensyon matapos nitong ipakilala siya bilang asawa nito. Napangisi si Xandro habang pinagmamasdan siya. Parang hindi ikaw ang nasa harapan ko ngayon ah. Sana yung babaeng may mancha ng toyo sa damit? Yung babaeng madumi ang mukha? Ang babaeng unang umagaw ng atensyon ko? Umirap si Priscilla. Pinagbigyan lang kita ngayon sa gown at heels na to. Pero promise, babawi ako bukas. Balik pajama, tsinelas na ako. Hindi bale. Kahit nakasando ka pa, maganda ka pa rin sa paningin ko. Panguuto nito sa kanya saka siya kinindatan. Napangiwi si Priscilla. Yak, ang corny mo, Xandro. Ngunit hindi niya maitago ang ngiti. Natatawang hinagka ni Xandro ang noo niya. Sumandal siya sa balikat nito habang nakapalibot ang braso nito sa braso niya. Habang gumagabi ay nagpatuloy ang sayawan, niyaya ni Xandro si Priscilla sa dance floor. Kahit medyo clumsy ay game naman siya. Relax lang, para kang kawayan na tinamaan ng bagyo. Natatawang saad ni Xandro, nakangusong hinampas niya ang balikat nito. Mas gusto ko yung bayong kesa sa maging bagyo, no? Bigla siyang napaigkas nang matapakan niya ang gown at napunit ang slit ng gown niya at doon tumambad ang hita niya sa harap ng madla. Ay, tae! Yung gown ko napunit! Xandro, babe! Pasigaw niyang sabi habang tinatakpan ng hita. Natahimik saglit ang mga tao at bigla na lang silang natawa. Marami ang natuwa sa kanyang reaksyon, lalo't hindi ito bastos, kundi inosente at totoo. Ang cute naman ng asawa ni Mr. Imperial, ang natural! Natatawang saad ng isang babae. Agad namang binitawan ni Xandro ang kamay niya at hinubad ang kanyang coat at tinakpan ang hita nito kung saan napunit yun. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nito. Tumangu-tangu siya. Napunit yung mahal kong gown. Gown lang yun. Ikaw ang mahalaga. Tila tumigil ang mundo ni Priscilla sa linyang yun. Wala na siyang nagawa pa nang buhatin siya ni Xandro patungo sa hotel room nila. Hindi na sila lumabas pagkatapos noon. Nagpaalam lang sila sa mami ni Xandro. Kinabukasan, tahimik si Priscilla habang nanonood ng balita sa TV habang nag-aalmusal. Suot niya ay simpleng t-shirt at shorts at kumakain ng toasted pandesal habang nakaakyat ang paa sa sofa. Naglabas ng ulat ang pamilyang Chavez, ang tinaguriang Steal and Junk Empire ng bansa. Ayon sa ulat ay nawawala pa rin ang tunay na tagapagmana ng pamilya.
isang batang babae na iniwan umano sa ampunan 18 taon na ang nakakaraan. Ang larawang ito ang huling hawak ng kanilang private investigator. Napataas ang kilay ni Priscilla. Tiningnan niyang maigi ang TV screen. Ipinakita roon ng isang luma at kupas na litrato ng batang babae. Sandali. Kumunot ang noo niya. Ako to ah. Tila biglang lumabo ang paningin niya. Yun ang larawan niya noong nasa ampunan pa siya. Suot ang lumang uniforme, may pilat sa pisngi at hawak ang isang basang manika. Dumagsa ang mga reporter sa labas ng mansyon ni Sandro. Agad namang pinahinto ni Sandro ang mga ito at ipinag-utos sa mga tauhan na linisin ang paligid at protektahan si Priscilla. Naguguluhan at nanginginig ang babae habang nasa loob ng kanyang silid. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Takot ba, kaba o pag-asa? Nang biglang kumatok ang butler. Ma'am Priscilla, may bisita po kayo. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang isang matandang babae. Umiiyak, nanginginig ang kamay habang hawak ang larawan. Apo, ikaw ba si prinsesa? Napakagatlabi si Priscilla. Walang ibang tumawag sa kanya ng prinsesa maliban sa matandang kasambahay dati sa ampunan. Nakalimutan niya yun, pero nang mapanood ang balita sa TV, ay nanumbalik sa kanya ang mga salitang yun. Po! Agad siyang niyakap ng matanda. Mahigpit na niyakap at puno ng luha ang mga mata. Ako ang Lola Emilia mo. Anak ka ng aking anak na si Feliza. Namatay siya sa aksidente at hindi ka na namin nahanap. Hanggang sa lumabas tong picture na to, sa isang lumang record ng ampunan nang subukan naming maghanap sa lahat ng ampunan dito sa Manila. 10 taon ka nang umalis sa ampunan, kaya pinapahanap kita sa mga investigator ko. And someone messaged us, your husband, Sandro. Napag-usapan namin ang DNA test at it turns out to be you, my grandchild. Napatunayan ko din yun dahil sa kwintas na suot mo. 3 tao lang ang meron yan sa Pilipinas. Sa Imperial, sa dating asawa ni Sandro at sa apo ko. Napahawak siya sa suot na kwintas. Napahagulhol si Priscilla. Hindi niya alam kung paano ang nararamdaman. Agad siyang niyakap ni Sandro mula sa likod. Inakbayan habang hawak ang kanyang kamay. Nandito lang ako. Hindi niya inaasahan na may pamilya pa siya. Halo-halo ang nararamdaman niya sa oras na yon. Nang kumalma, ay nakapag-usap sila ng maayos ng lola niya. Hindi niya pinaalis sa tabi niya si Sandro. Ilang araw ang lumipas ay muling sumailalim si Priscilla sa DNA test dahil yun ang gusto niya. Gusto niyang makasigurado. Habang naghihintay ng resulta ay naging tahimik siya. Puno ng tanong ang isipan. Kung totoo ngang apo ako ng isang junk shop tycoon, ano mangyayari sa atin, Sandro? Natawa si Priscilla, hinagka ng noo niya. Wala. Kahit anong mangyari, akin ka pa rin. Napangiti siya. Ang cheesy mo talaga. Pero thank you dahil hindi mo ako iniwan. Ngayon pa na mas lalo kitang minahal. Seryosong saad ni Priscilla na kinikilig siya. Lalo siyang napangiti at niyakap si Sandro. Sa isang private medical center, ibinigay ng doktor ang resulta. Kumpleto sila. Gustong marinig mismo ni Priscilla iyon. Positibo po ang resulta. 25% match kay Madam Emilia at 99.99 naman sa anak nitong si Feliza. Ikaw si Prinsesa Priscilla E. Chavez, apo ni Ginang Emilia E. Chavez. Nanlaki ang mga mata ni Priscilla. Agad siyang nilapitan ni Lola Emilia at muling niyakap. Mabuti pa lang at may napag-reserve ng biological material ng mami niya, ang lola niya, kaya nagamit din nila yon sa DNA test. Apo ko, hindi mo alam kung gaano katagal kitang hinanap. Ang dami kong gabi na umiiyak sa altar. Umaasang makikita pa kita, apo. Lola, ang dami kong gustong itanong. Pero salamat kasi natagpuan mo ko. Akala ko wala na akong pamilya. Salamat dahil hinanap niyo ako. Kahit wala akong kasiguraduhan na buhay pa ako. Mahal kita, Lola. Umiiyak na sabi ni Priscilla at hinigpitan ng yakap sa lola niya. 1 linggo matapos makumpirma ang lahat, sumama si Priscilla pansamantala sa Chavez Mansion. May sariling kwarto, sariling driver at may sariling security. Pero kahit nasa bagong tahanan, hindi niya maiwasang hanapin ang presensya ni Sandro. At sa harap ng bagong salamin,
Habang suot ang simple pero eleganteng damit ay tiningnan niya ang sarili. Ako si Priscilla Chavez, pero para sa akin, imperial na ako. I'm Xandro Imperial's wife. Nagring ang kanyang cellphone, binili yon ng kanyang lola. Napangiti siya nang makita ang pangalan ni Xandro. Hobby! Pumunta ka sa rooftop. Naghihintay ako, wife. Mabilis nang binitawan ng cellphone, mabilis na tumakbo patungo sa rooftop. At agad nakita niya si Xandro, nakatayo at hawak ang isang maliit na cake. Happy 5th monthsary, wife. 5 buwan na kitang mahal. Ngayon, masasabi ko mas minahal kita. Sobrang proud ako sa'yo. Napaiyak si Priscilla. Tumakbo siya patungo dito at niyakap ito ng mahigpit. Sinapo niya ang mukha ni Xandro, saka ito mariing hinalikan. Nang maghiwalay ay hinawakan niya ang kamay ni Xandro at hinila ito pababa kung nasaan ang lola niya na busy sa pamimili ng mga damit niya online. Tara na, halika na. Gusto ka pang makilala ng mabuti ni Lola. Sabi niya, miss na miss ka na raw niya. Kahit isang beses lang niya nakita. Ngunit pagdating doon ay hindi maiwasang mapakamot ng ulo si Priscilla. Mas bagay sa apo ko yan, Sandra. Kumuha ka ng 5 niyan. Iba-iba ang kulay. Pati ito din. Magandang kulay nito, kunin mo na din. Tinuro ng lola niya ang mga nagustuhan nitong damit na hawak ngayon ng isang kasambahay. Sigurado magugustuhan din to ni Miss Priscilla, madam. May tinuro din si Sandra. Napangiwi si Priscilla. Sa pagkakaalala niya ay kaninang umaga pa ang mga ito nakatutok doon. Napangiwi na lang tuloy siya. Kinakabahan siya na baka ubusin na ng lola niya ang mga mamahaling damit sa online. Lola ma, tama na po yan. Ang dami ko na pong damit dito, baka hindi ko na din masuot. Binilhan din kasi ako ni Xandro kaya tama na po. Hinila niya ulit si Xandro palapit. Nandito pong asawa ko, Lola ma. Ni-surprise niya ako ngayong 5th month namin. Ang sweet, no? Kinikilig pa niyang sabi. Tumayo ang matanda nang makita si Xandro. Ngumiti ito at ibinuka ang mga braso. Ay, Xandro, iho. Ang gwapo mo talaga. Parang artista. Mabutit pumunta ka dito. Ilang araw ka nang namiss nitong apo ko. Lumapit si Xandro at niyakap ang matanda. Hi, magandang hapon po, Lola. Bakit parang nahihiya ka pa? Ano, first time mo? Bulong ni Priscilla. Yeah, this is my first time. Wala namang pamilya si Althea. Sabay na nagtawanan ng dalawa habang naupo naman sila. Alam na din naman ni Priscilla ang tungkol kay Althea. Hindi din siya nagsiselos doon dahil hindi naman ito minahal ni Xandro. Naging mainitin lang ang ulo nito noon dahil hindi niya makuha ang mana dahil sa pagkamatay ni Althea. Habang nakaupo sila ay nagkukwento si Priscilla. Si Lola ay game na game sa mga kwento ni Priscilla tungkol sa pagiging pagpag-girl niya. Kahit yata ilang beses niya iyong ikwento ay hindi magsasawa ang lola niya. Si Xandro naman ay patagong natatawa habang pinapanood ang dalawa. Pagkatapos ng hapunan ay hindi pa rin pinakawala ng dalawa ang maglola si Xandro. Dito ka na matulog, Xandro. Madaming kwarto. Pero kung gusto niyong magtabi, wala namang problema doon. Isang kama lang. Alam mo na, para makabuo ka agad ng apo ko. Sabi ng matanda. Natawa pa ito nang makita ang pag-thumbs up ni Priscilla. Gustong-gusto ang sinabi ng lola. Lola, maaga pa po para sa ganyan. Hindi natapos ni Xandro ang sasabihin nang tinakpan ni Priscilla ang bibig ni Xandro. Lola, pwede po ba tayo mag-usap? Alone time, girl talk. Nagkatinginan sila ni Xandro bago niya ito literal na itinulak palabas ng kusina. Sa sala ka lang. Huwag kang umuwi Magagalit ako, Xandro Imperial. Maliwanag ba? Natawa naman si Xandro. Maliwanag, Mrs. Imperial. Tahimik silang nagpunta sa isang sulok ng kusina. Habang si Lola ay nakaupo at si Priscilla ay nakasilip sa may pinto. Sinisigurong wala si Xandro sa paligid. Lola, may favor po ako. Tumaas ang kilay nito. Ay apo, wag mo nang patagalin. Lika, sabi mo kay Lola. Lumapit naman siya at bumulong. Gusto ko po, lagyan niyo ng pampatulog yung inumin ni Xandro. Pilitin niyo po siyang uminom ng gatas bago siya umakyat sa kwarto. Nanlaki ang mga mata. Ha? Apo, ano ba yung pinaplano mo? Masama yan, ha? Umuso siya. Lola naman, hindi po masama to. Gusto ko lang po siyang mapagod ng sobra. Alam niyo na.
Ayaw niyo po ba ng apo? Apo, ikaw ba ay nagmamadali? Kasi po, hindi naman ako ginagalaw ni Sandro eh. Parang lampshade lang ako sa tabi niya. Ako na nga tong game na ayaw pa rin niya. Ay apo, ikaw ang pangalawang babae nagpresenta para buntisin. Ang mami mo, yan din ang sinabi sa akin pagkatapos ipakilala ang Daddy Ariel mo. Aba, lahi talaga kita. Pero nirerespeto ko ng batang yun kaya ganon. Kahit mag-asawa na kayo, nirerespeto ka pa rin niya. Baka iniisip lang din niya na hindi ka pa handa. Pero dahil apo kita, sige, tutulungan kita sa gusto mo. Ako'y gusto na rin magkaapo. Naghalo ang tuwa at hiya ni Priscilla habang sinisimulan nilang buuin ang plano. Sa isang baso ay nilagyan niya ng Sol-de-Fim ang gatas na ipapainom kay Sandro. Tama lang para sa mahimbing na tulog nito. Walang lasang weird yan, di ba Lola? Tanong niya. Walang lasa yan, gatas na gatas. Pero pag hindi gumana yan, magkaraoke na lang sa kwarto nyo. Siguradong tulog agad yan. Sinimangutan niya ang lola na kinatawa nito. Alam niya nitong hindi maganda ang boses niya. Dahil mana nga daw siya sa mga magulang niya. Nang pumunta na si Sandro sa sala ay napapindot ito ng cellphone. Pinalibot niya ang braso sa leeg nito mula sa likuran at hinagka ng pisngi nito. Mauna ka na sa kwarto. Dumiretso ka lang tapos makikita mo dun sa taas ang pangalan ko. Nandun yung kwarto ko. Tabi naman tayo, di ba? Malambing na tanong niya na kinatango nito. Of course, wife. Ano pa bang gagawin ko? Sabay na tayo. Umiling si Priscilla. Saktong dumating si Lola dala ang gatas ni Sandro. Lihim na napangisi si Priscilla. Pinilit nga siya ni Lola na uminom at pagkatapos nun ay pumunta na si Sandro sa kwarto. Nagtagal pa siya sa baba kasama ang lola niya. Pagpasok niya sa kwarto ay nangunot ang noo niya dahil nakita niya si Sandro na nakahiga at nagbabasa ng kung ano sa kanyang tablet. Basa ang buhok nito at mukhang naligo pa ito. Hindi umepekto ang gamot. Bagsak ang balikat na umakyat siya sa kanyang kama. Hey, namiss mo ako? Nakangus ang saad niya. Kinuha ang kamay ni Sandro para iyon ang higaan. Sinulyapan siya nito. We're together a while ago, wife. Kahit na, dapat namiss mo ako. Asik niya. Fine. I miss you. Nilapag ni Sandro ang tablet at hinila siya pahiga sa dibdib nito. Nilapit ang mukha sa kanya. Come here. Bakit? Utal na tanong niya. Tumingala ito sa kanya nang may mapanuksong ngiti sa labi. Biglang kinabahan si Priscilla. Bakit ka kinakabahan? Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Hinaplos ni Sandro ang mukha niya at marahang hinalikan ang labi niya. Ha? Anong ibig mong... Alam kong may nilagay kayo ni Lola sa inumin ko. Nagpanik si Priscilla. Pilit niyang tinutulak si Sandro. Wala, swear, gatas lang yun. Hindi yun pampatulog. Hindi yun Zolfi... Tumawa si Sandro. Zolfi what? Namula ang mukha niya. Sinubsob niya ang mukha niya sa dibdib nito. Wala! Gusto mo na bang mabuntis? Sabihin mo lang. Ibibigay ko agad sa'yo yun. Malambing na saad ni Sandro. Mabilis siyang napatingala. Parang kumorte ang puso ng mga mata niya. Talaga? Gusto ko, hubby. Yeah? Okay din. Sinakop ni Sandro ang labi niya na agad naman niyang tinugon. Hindi na hinintay niya. Para silang gutom sa isa't isa. Halata ang gigil sa bawat haplos. Hanggang sa hindi na nila namalayan na pareho na silang hubad at sumasabay sa ritmo ng bawat isa. Naunang nagising si Priscilla kinabukasan. Masakit man ang katawan ay pinilit niyang bumangon. Tiningnan niya ang katabing si Sandro na mahimbing ang tulog. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang buhok nito. Napangiti siya nang maalala ang nangyari sa kanila kagabi. Kinikilig siya. Bakit ba ang gwapo mo kahit tulog ka? Ang unfair mo talaga. Napangiti siya at hinalikan ng labi nito. Bago pa siya tuluyang makaalis sa kama ay mabilis siyang hinila ni Sandro pabalik at mahigpit na niyakap. Sinubsob nito ang mukha sa leeg niya. Matulog pa tayo. I like hugging you, wife. Mamaya na tayo bumangon. I want more. Nangaakit na bulong ni Sandro. Nakaupo si Priscilla sa hardin, nakadungaw sa mga rosas habang hawak ang isang tasa ng tsaa. Nasa harapan niya ang kanyang lola, si Lola Emilia, na tila naglalaban ng damdamin habang pinagmamasdan ng kanyang apo. Aalis ka na ba talaga, apo? Opo, Lola.
Babalik na po ako sa bahay ni Sandro. Mahinang saad niya. Ayaw mo bang dito ka na lang? Dito, ligtas ka, komportable, at may sarili ka ng kwarto. Mabibigay ko ang lahat ng gusto mo. Mabibili mo ang mga nais mo, apo. Hindi mo na kailangan pakisamahan yung lalaki kung hindi mo gusto. Napangiti si Priscilla, sabay hawak sa kamay ng matanda. Lola, hindi na po ito tulad ng dati. Hindi po ako babalik doon dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Mahal ko na po si Sandro. Hindi ko po hihilingin sa iyo yun kagabi kung hindi ko yun siya mahal. Napahinto si Lola Emilia. Isang malalim na buntong hininga ang isinukli bago muling nagsalita. Sigurado ka bang hindi lang dahil nasanay ka sa kanya? Lola, dati po, peke lang ang kasal namin. Peke ang lahat. Pero ngayon, totoo nang nararamdaman ko. Mahal din ako ni Sandro at mahal ko din po siya. Napaluha si Lola Emilia pero pinilit niyang ngumiti. Tinapik-tapik niya ang kamay ng kanyang apo. Kung yan ang desisyon mo, so suportahan kita. Pero pangako ha, bumisita ka palagi. Dalan mo ko ng kwek-kwek ha. Opo Lola, isaw, balot, fishball, lahat-lahat po Lola. May sukat spicy pa. Nakangiting sabi niya. At bumalik nga sila ni Sandro sa bahay nito. Pagdating nila ay sinalubong siya ng mga maids na tila tuwang-tuwa sa kanyang pagbabalik. Ay Ma'am Priscilla! Welcome back po! Namiss po namin kayo. Ang tahimik dito nung wala kayo, ma'am. Napangiti siya. Ako rin. Namiss ko kayong lahat. Lalo na yung sinagang nyo na garlic overload. Inakbayan siya ni Sandro. Nasanay yata akong tahimik ang bahay ah. Tinaasan niya ito ng kilay. Bahagyang siniko. Fine. Aalis na lang ako ulit. Uy, joke lang yun. Biglang hinila ni Sandro si Priscilla palapit at niyakap mula sa likod. Napangiti ang babae. Damang-dama ang init ng yakap ng asawa. Lumipas ang mga buwan at masayang nagsama ang dalawa. Walang away, araw-araw masaya. Nasa kusina si Priscilla isang umaga na nakaduster lang at nakaupo sa high stool habang nagkakain ng sinangag na may ketchup. Nagising na lang siya isang umaga nang yun ang sinabi niya. Dumating si Sandro, bagong ligo at amoy ang sabon nito at nakapambahay din. Wala itong trabaho sa araw na yon. Napatingin ito kay Priscilla at bahagyang natawa. Bakit ketchup ulit? Wala bang ibang sausawan? Ketchup is life. Ikaw, bakit mahal mo ko? Nakangising tanong niya. Umupo ito sa tabi niya. Kasi mahal kita. Walang rason kung bakit. Pero walang dahilan para hindi ka mahalin Prinsesa Priscilla Echave Imperial. Sa aba ng pangalan mo, laig mo pa ang pagmamahal ko sa'yo. Aba, smooth talker pala ang mister ko. Habang nagsasandok si Sandro ng kanin ay napansin niyang tila may kakaiba sa itsura ni Priscilla. Mas maputla siya ngayon, mas tamad kumilos at palaging humihikab. Lagi din itong naghahanap ng mangga na may bagoong kaya may stock talaga sila noon sa ref. Wife, are you pregnant? Halos mabulunan siya. Ano? Seryoso ko. Ilang buwan ka na bang hindi dinadatnan? Napaisip si Priscilla. Nagbilang siya sa kanyang daliri. Muling umikot ang mata at biglang lumaki ang mga mata. Wait lang. 1, 2... Oh my God! 2 months na nga! Biglang tumayo si Sandro, hawak-hawak ang kanyang phone. Call kita, Obi. Right now. Napangiwi si Priscilla. Hoy, wag ka nga OA. Kumain lang ako na maraming balot kagabi. Baka kapag lang to. Hindi ako magre-risk. Gusto kong siguradong healthy ka. At kung totoo nga, magiging tatay na ako. Napalunok siya. Kinakabahan ako, Sandro. Biglang tumulo ang mga luhan sa mata ni Priscilla at agad siyang niyakap ni Sandro. Mahigpit at puno ng pagmamahal. Kung totoo man, wala akong ibang gusto kong buhayin to kasama ka. Malambing na saad ni Sandro. Magiging nanay na ako, Sandro. Magiging nanay na ako. Isang oras mahigit dumating nga ang ubi. Doon lumabas nga ang resultang buntis siya. Nalaman yun ng lola niya at muling nagdemand ng kasal. Plano na din man nila yon, kaya hindi na nila pinatagal. Hindi ginanap sa hotel ang kasal, hindi rin sa beach. Sa gitna din ng isang park sa Maynila kung saan may mga food stall na nagsilbi ng kwek-kwek, balut, isaw, fishball at sweet corn. Naroon ang mga kaibigan niyang pulubi din noon,
Ngayon ay pinakuha na niya sa ampunan na siya ang nagpatayo. May live band pa ng mga batang kanto boys na tumutugtog ng love songs habang ang mga bisita ay kumakain sa mesang plastic na may colored monoblock chairs. Suot ni Priscilla ang isang simpleng gown na may tagpi-tagping lace pero elegante sa mata ni Sandro. Habang si Sandro, inalalayan niya ang kamay ni Priscilla. Ngayon, hindi kita pinakasalan dahil sa last will. Pinili kitang mahalin dahil ikaw yung nagpabago sa mundo ko. Ako lang ba? Di ka ba nagbago nung nalaman mong buntis ako? Natawa si Sandro. Lalo ako naging seryoso. Pero ang puso ko, sa'yo na noon pa. Napangiti siya habang umiiyak. Salamat dahil minahal mo ang isang pagpag-girl. At ikaw, salamat dahil pinili mong bumalik sa akin at paulit-ulit akong pinipili. Sa harap ng lahat, binasbasa ng kasal, walang mamahaling chandelier pero may palamuti mula sa recycled materials. Walang string quartet pero may koro ng mga batang ampunan. Walang limusing puti pero may sidecar na may dekorasyong just married. At habang pinapanood ni Priscilla ang lahat ng ito, naramdaman niya ang isang maliit na sipa mula sa kanyang tiyan. Aba, mukhang masayang anak natin ah. Hinaplos ni Sandro ang tiyan niya. Maana sa'yo. Maingay, makulit. Pero mahal na mahal ko. Tahimik ang gabi sa Imperial Private Hospital. Sa loob ng isang suite na kasing laki ng kondo ay may kakaibang katahimikan ng kapayapaang bitbit ng isang bagong buhay. Nakahiga si Priscilla sa kama, namumutla pero punong-puno ng ngiti. Sa kanyang dibdib ay nakahimlay ang isang maliit, balot na sanggol na may kulay rosas na pisngi at kulot na buhok. Katabi niya si Sandro, naka-scrub suit pa, pero hawak ang kamay ng kanyang asawa na para bang ayaw na nitong bitawan pa. She's so perfect. Para siyang anghel. Tumango si Priscilla. Sabi ng nurse, kamukha mo raw. Hindi ako sure. Pero yung ilong, mana sa akin yan. Kita mo, pangu pa rin kahit bagong labas. Natawa si Sandro. Pangu ba yan? Yan ang pinakamagandang ilong na nakita ko. At yung mata niya, parang sayo. Malalaki at mapangakit. Mamana yata pati kakulitan mo eh. Baka mamana rin ang pagkamasungit mo. Umiling si Sandro habang nakatingin sa baby. Hindi na kailangan maging masungit. Kasi ang mundong gagalawan niya, hindi na tulad ng mundong kinalakihan ko. Walang peke, wala nang paglalabanan. Puro saya at pagmamahal. Dahan-dahang hinaplos ni Sandro ang pisngi ng kanilang anak. Napangiti si Priscilla. Pinapanood ang bawat galaw nito. Parang hindi pa siya makapaniwala. Alam mo, nung una, hindi ko talaga akalaing darating tayo sa ganito. Ikaw, Sandro Imperial na sobrang layo ng mundo sa akin noon. Tapos ako, isang pagpag-girl, isang nobody. Tumingin ito sa kanya. Hindi ka nobody. Ikaw ang dahilan kung bakit naging somebody ako. Ang buhay ko dati, puro trabaho, puro negosyo, puro kontrol. Pero ngayon, Priscilla, ikaw ang mundo ko. Napangiti si Priscilla habang umiiyak. Sana wag magbago kahit tumanda na tayo, kahit na magsimula na maglakad ang anak natin, kahit na magkulubot na tayo. Sana ganito pa rin. Hinawakan ni Sandro ang pisngi niya. Hindi na ito pwede magbago. Kasi minahal kita sa panahong hindi mo pa alam ang halaga mo. At ngayon, na alam mo na, lalo kitang minamahal. Tumulo ang luha ni Priscilla. Hindi niya inaasahang ang isang kasal na nagsimula sa kasinungalingan ay hahanto sa ganitong kaligayahan. Hinaplos ni Priscilla ang anak nila. Anong gusto mong itawag natin sa kanya? Ano sa tingin mo? Gusto ko ng pangalan na may kahulugan, na laging magpapaalala sa atin ang simula natin. Simula natin? Di, pag-ibig. Pareho silang natawa dahil sa sinabi ni Sandro. Pwede ring pagpag para hindi natin makalimutan na minsan sa isang platong niluma na ng iba, doon nagsimula ang pagmamahala natin. Tumingin si Sandro sa anak. Wife, gusto ko ng Gabriela Elise. Pwede ba yun? Napangiti siya. Sige, maganda yan. Gabriela Elise Imperial, ang batang pinanganak sa pagmamahalan. Niyakap ni Sandro ang mag-ina niya. At habang buhay kong poprotektahan ng dalawang babaeng pinakamahalaga sa buhay ko. Sa gabing yun, habang tulog ang baby nila, nanatiling gising ang mag-asawa, magkahawak kamay,
nakatingin sa maliit na nilalang na bunga ng lahat, ng kilig, ng kulitan, ng away at ng isang tunay na pag-ibig. At sa bawat sulyap sa mga matang gaya ng kay Priscilla, malalaki, inosente at puno ng pangarap. Alam ni Xandro, ito na ang simula ng panghabang buhay na kwento nila. Hindi sukatan ng dangal o halaga ng isang tao ang kanyang pinagmulan, itsura o estado sa buhay. Sa simpleng buhay ni Priscilla bilang pagpag-girl, nakita natin ang tibay ng loob ng isang babaeng halos wala nang natirang pag-asa, ngunit hindi kailanman bumitaw sa pangarap niyang mabuhay. They both learned that love doesn't always arrive dressed in perfection, ngunit sa gitna ng lahat ng pagkukunwari, tunay ang nararamdaman nila. From pretending to be husband and wife, they ended up becoming each other's home. Together, they proved that real love doesn't judge you where you came from. It only sees who you are when you choose to stay, fight, and love. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig dito po sa Siren Radio. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!